Samantala, nakababahala raw ang pagdami ng bilang ng mga estudyanteng Chinese na nag-aaral sa Cagayan malapit sa mga bagong tayong EDCA sites. Ito ang dahilan kung bakit nais ipatawag sa Kamara ng isang mambabatas ng Bureau of Immigration para ipaliwanag ang pagdami ng naturang mga estudyante. Para sa detalye ng balita, narito ang aking report. Gustong paimbestigahan ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang Bureau of Immigration kaugnay sa questionableng pagpasok ng mahigit sa 1,000 Chinese students na kasalukuyang nag-aaral umano sa Cagayan Valley kung saan may 3 EDCA sites. Sa kanyang inihaing House Resolution No. 1703, layong paimbestigahan sa Kamara ang BI kaugnay sa mga aligasyon ng korupsyon. Sa kanyang privilege speech kahapon, ikinababahala nito ang hindi inaasahang pagdami ng bilang ng mga Chinese national na piniling mag-aral sa Cagayan. Giit niya, hindi lang ito basta banta sa ating educational system at national security, pati na sa integridad at katapatan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang 3 EDCA sites na binabanggit ay kung saan may access sa mga sundalong Amerikano. Kabilang rito ang Cagayan North International Airport sa Lalu at ang Camilo Seyas Naval Station sa Santa Ana, kapwa sa Cagayan at Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. Kahina-hinala raw kasi at maanumalya na ang mga dayuhang ito ay nakakuha ng Filipino birth certificates, driver's license, UMID card, passports at maging accreditation at auxiliary membership sa armed services, partikular na sa Philippine Coast Guard. Sabi ni Abante, dapat nang seryosohin ang usapin dahil hindi lamang educational system at seguridad ng bansa ang pinag-uusapan, kundi pati na ang integridad ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. At dapat na rin anyang matigil ang korupsyon sa Bureau of Immigration. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.